Sige, Luis, sabihin mo sa akin, kailan sinabi ng core team na magla-launch or mag-open mainnet na mawi-withdraw namin ng 2021 of December? Saan mo kinuha yung news na yan? Eto mga Lodi, good morning sa inyo lahat. Ngayon, pag-usapan natin itong comment, itong video ni Luis Benaventura about Pi Network. So nakalagay dyan, is Pi Network a scam? Okay, so i-check natin. Is Pi Network a scam? Pi has been around since 2019 and called themselves the first crypto that you could mine on your phone. All you had to do is download their app, put in your contact information, and the mining would instantly start. The first thing I'll say about the Pi app is that there's no evidence that this is actually doing any mining whatsoever. Ang mining kasi na tinutukoy natin is yung parang sa Bitcoin, proof of work ang gamit. Okay? So talagang may nangyayaring mining sa Bitcoin at katulad ng mga ASIC mining or yung mga GPU mining na ginagamit. So proof of work ang gamit din. Yung consensus na ginagamit pag word na mining. Okay? Ngayon, dito sa Pi Network, Lodi, tinawag lang siya na mining pero hindi sa word na ginagamit ng Bitcoin. Okay? Sa atin kasi, once na may nag-register at nag-download sa application, nag-create na kanyang account, may na-create or may na-mint na Picoin para sa kanya na pwede niyang kunin yun every day basta nakika-participate lang siya. So dito, yung mine na word sa Pi Network ay hindi ito sa tinatawag na proof of work kaya walang ebidensya na nagmamine. Kundi, pag tinatap mo lang yung phone mo, nagsasabi na, oops, active ako ngayon at nag-participate ako. Okay, ngayon, bibigyan ka ng reward mo na Picoin. Okay, tuloy natin. The Pi tokens that you are mining are technically just being airdropped to you. And actually, I'm not even sure airdrop is the right word because you can't withdraw those tokens. Anong tawag mo dun sa mga na-airdrop na token na hindi mo din ma-withdraw? Di ba airdrop pa rin yun? Pambira tong si Luis kung ano. Airdrop lang ba tatawagin kung ma-withdraw? Kasi ang dami-daming mga airdrop na kung saan hirap ma-withdraw, hindi mo ma-withdraw, hindi mo ma-exchange. Airdrop, walang problema yun. Pero eto, reward to para sa mga pioneers. Pag airdrop kasi minsanan lang, di ba? Hindi siya airdrop eh. Wala namang airdrop na tuloy-tuloy. So eto ay parang reward mo para makiparticipate ka sa network. Hindi siya airdrop. They're just literally numbers on your screen that are currently worth nothing, really. Eto ang sabi niya, bago lang to video niya, di ba? Parang numbers lang daw sa screen natin na worth nothing. Pero ngayon mga Lodi, nagpapalitan na may bartering na nangyayari. Paano naging worth nothing yun? Compare dun sa mga project na ina-advertise niya. Pakita ko sa kanya, ang blockchain ito. Pi blockchain. So yung sabi niya, parang numbers lang daw sa screen na worth nothing. Hindi naman. Okay? Meron tayong Pi Block Explorer na pwede mo makita na meron mga transaction na nangyayari. Dito sa mainnet, makikita mo mga transaction. 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Ganyan ba yung ibig sabihin ng worth nothing na coin? Ito ay wala pa sa open mainnet mga Lodi. Nasa enclosed mainnet pa lang pero andito na yung mga transaction na tumatakbo tapos sasabihin niya worth nothing. Doon siya nagkamali Lodi. Okay? Kaya di ko alam kung saan niya kinukuha yung pinagsasabi na worth nothing daw. So yan ba yung project na sabi niya worth nothing na walang value? Okay, compare natin. Kasi meron siyang nabanggit din na isang project dito sa kanyang account. Yan o, Shiba Inu. Okay? Check natin ang Shiba Inu kung ano ba ang Shiba Inu. Kasi matindi siya eh. Sabi niya worth nothing naman yung Picoin na yan. Okay. Ang Shiba Inu, check natin. Yan yung price ng Shiba Inu ngayon. So, nag-pump siya ng ganyan tapos bababa ng pababa. Ngayon, tignan natin kung ano ba ginagawa ng Shiba Inu ngayon. Ito yung mga sinusuportan niyang project. Di ko lang, basta nabanggit niya dun sa Facebook niya. So, eto ang Shiba Inu. Meron daw silang metaverse na gagawin. May WOOF pa daw. Di ko alam. AMA. Puro ganyan sila. Oh. Bone listing. So, meron ang Shiba Inu. Meron pang bone listing. Ano pa? Meron pang WOOF. Ano? Di ko gets itong Shiba Inu, meron pang Sibarium adoption. Pinag-usapan nila adoption daw, okay? Ito ba yung tinatawag na totoong blockchain project, Lodi? Ito ba? Okay, yan ba? Okay, so ito naman, punta tayo sa Pi Network. Ayan, yung Pi Network nasa 2.5 million followers. Ayan. So, ito, The Block, alam niyo siguro itong website na to. Na-interview din yung Pi Core team about dito sa nailabas nilang Fireside Forum, isang social media sa Web3. Okay, aside pa dyan, maraming mga utility katulad nito. Kumbaga maraming extension ang Pi Network sa community katulad ng PiChain Mall. So ito, PiChain Mall ni Edwin. Ito isang leader to sa PiChain Mall. Pi Network Brazil, PiChain Mall. PiChain Mall Rwanda. PiChain Mall Kenya. PiChain Mall Malaysia. PiChain Mall Nigeria. PiChain Mall Burundi. PiChain Mall South Africa. PiChain Mall Philippines. Marami pa sila. Aside pa dyan, Lodi. Okay? Pi Network. I-type mo ang Pi Network. Magpapakita Pi Network
Network, Pi Network India, Pi Network ng TPG Ecosystem, Pi Network News, Pi Network Community, Pi Network Korea, Pi Network Marketplace, Pi Network. Isa-isahin ko pa ba itong mga community na to na kung saan sumusuporta sa Pi Network. Okay? Pag i-compare mo dito sa Shiba nila, syempre, ito yung parang alam kong sino po suportahan niya. Ito yung sinasabi niya sigurong totoong blockchain. Okay? Totoong cryptocurrency. So, compare naman natin ang peke pa lang peke na Pi Network mga Lodi. Ang price pinakababa, yan ang price ng peke Pi Network, 23.40. Pero, paakyat pa siya, paambiran, dami pa rin naniniwala. Pero compare mo, 250 ang Picoin mga Lodi. Ayan, compare natin yan, okay? So, check natin yung mga sinasabi niya dito. Since Shiba Inu naman yung sinusuportahan niya, i-compare mo na lang yung project. Ito, fake ito hindi pa ito yung totoong Pi Network na maila-launch sa Open Mainnet. So, check natin. Balikan natin. So, why do people continue to believe in Pi? Well, because the Pi team has promised that they will eventually allow all of those tokens you've collected to be withdrawn. They said it'd be ready in December 2021, but... Pangalawa, ito naman problema sa kanya. Sabi niya, December, yan, they said it'd be ready in December 2021. Sino nagsabi niyan? Core team? Sige, Luis, sabihin mo sa akin, kailan sinabi ng core team na magla-launch or mag-open mainnet na mawi-withdraw namin ng 2021 of December? Saan mo kinuha yung news na yan? Kahit basahin mo sa white paper, walang sinabing exact date ng open mainnet. Ang sinabi dun, pag mag-mature yung network, mag-mature yung mga utilities, yung mga decentralized application, dun mismo sasabihin nila kung kailan mag-open mainnet. Pero walang binanggit ng core team na sa December 2021 ay mag-open mainnet o pwede naming ma-withdraw. Okay? O, teka lang muna mga Lodi. Pambira, teka lang muna. Eto muna. Bago natin ituloy yung pinag-usapan natin mga Lodi. Di ka pa bumibili ng Trogisen mga Lodi. May bago tayo May bago. Meron tinatawag na alindog, lambing, ganda, pie girl, pie digger, lakas naman sa lalaki, pogi. Ayan bili ka na mga Lodi. Sa totoo lang, thank you sa pag-support. Okay, malaking support din sa akin para i-push through ko ang pagiging isang content creator, isang Pi Network content creator mga Lodi. So pag di ka pa nakapag-check out ng Trogisen, try mo na Lodi, okay? And then we're looking for resellers naman. Kung gusto mo mag-resell, mas makuha mo sa mababang halaga at pwede mong maibenta dun sa pagbenta ko sa Shopee at sa TikTok store mga Lodi. Ayan, salamat sa suporta nyo. Thank you. Anong withdrawin namin dito? Meron na sa wallet na ita-transfer na mismo, na ma-migrate na mismo dun sa mga wallet. Okay, sa mga naki-KYC, meron ng migration na nangyayari ngayon dito. Pwede na din kami mag-transfer ng sarili namin, gamit namin ang username namin sa pamamagitan ng e-Pi card. Isang utility yun ng Pi Network. Na kung saan gamit lang namin yung username namin. Hindi na namin kailangan kunin ang yung public address para lang mag-transfer kami ng Picoin sa'yo. Meron na sa amin, nagagamit na namin. Kaso lang dito pa lang sa enclosed mainnet. Kaya nga, may mga bartering na nangyayari. Pakita ko sa'yo, Luis Eto, katulad nito. Isang community pa lang to, Lodi. Ayan. Etong mga taong to, Lodi, for your information, okay? Yung mga taong ito, walang kaalam-alam sa crypto. Diba ganun sana yung plano ng Bitcoin? Adoption, inclusive, para sa lahat. Pero, sinong gumagawa lang? Isipin nyo anong project ang gumagawa lang ng tinatawag na adoption? Puro tayo adoption. Gusto natin ng adoption. Pero ang prinopromote naman natin, kailangan mag-invest kayo ng meme coin na to kasi pagtataas, babagsak natin para panalo sila. Yun ba yung totoong essence ng blockchain or cryptocurrency? Ngayon, aside pa dyan, community lang to sa ibang region mga Lodi. Okay? Ayan. P2P barter. Pakita ko pa sa'yo isa-isa. So, ito pa isa. So, ito pa yung isa na kung saan nagbabarter sila mga Lodi. Okay? Ayan, community lahat ang gumagawa nito. Itong mga activity na to. Okay? Ito pa Lodi. Puro Pi Network yan. Ganyan sila mag-support. Community sa China naman to. Ito pa Lodi. Ayan. Ito naman, sa ibang region din. Pi Network din, community din ang nag-organize. Makita nyo naman. Ganyan ang community ng Pi Network. Okay, hindi lamang nag-aabang dun sa screen kung kailan magtataas yung kanilang token na sinusuportahan para i-dump nila. Kung sasabihin mo lang na numbers lang naman yan sa screen, anong value? Wala. Hindi po ako sumasang-ayon kay Luis. Kahit alam ko, kilala siya sa crypto industry, pero hindi po ako sumasang-ayon sa kanya. Sa mga pinagsasabi niya sa Pi Network. Yan pa mga Lodi. Okay? Bartering din yan.
sa ibang bansa din. At maraming nangyari dito sa atin na nag-exchange din tayo gamit ang ating Picoin para bumili ng cellphone, ng laptop, ng washing machine, mga products, pambili ng ating pagkain, yung mga basic needs natin kasi ganun nga yung vision ng Bitcoin nung una, di ba? Para magamit as a means of payment sana. Pambili ng pang-araw-araw nating pangangailangan. So, nagkakamali ka din, Lodi, okay? Siguro masasabi ko pa na worth nating is yung Shiba Inu na pinagsasabi mo. Kasi yan ay meme coin, wala man lang utility. Alam mo, ang community dyan, ano lang pinagagawa nila? Puro sila nag-aabang kung ano ang next na bull run. Okay? Kung kailan tataas para magdadump sila dun sa mga bibili. Okay? Yan ba yung cryptocurrency na gusto nating ang Pinoy i-adapt? Sana wag naman. At saka ulitin ko walang sinabi ng core team na December 2021. Wala silang sinabi sa white paper nila. At kung saan mo man yan napulot, Luis, ay di ko na alam kung saan ka ba talaga nagre-research about Pi Network bago mo sabihin or bago ka magbigay ng opinion mo. 2021, but it's now been 1.5 years since that deadline and still no mainnet launch. Ako, still no mainnet launch daw. Hindi sila nagbigay, walang sinabi ng core team na December 2021. Sabi niya, wala daw mainnet launch. Nag-launch na. Okay, nasa enclosed mainnet nga lang. Okay, dalawa kasi ito. Enclosed mainnet. Itong enclosed mainnet, ang purpose nito ay para matesting yung mga utility applications para magkaroon ng transaction para magamit yung application at para din matapos itong migration at KYC. Yun yung focus ngayon ng enclosed mainnet. Antayin niyo lang, once maayos itong KYC, ma-migrate yung mga Picoins sa mga personal na wallet ng mga pioneers, then malapit na yung open mainnet. Yung open mainnet, ibig sabihin tradable na siya itong Picoin kahit sa ang exchange. May nagsasabi nung una na isang against sa Pi daw na sino daw exchange ang tatanggap. Sinong exchange ang tatanggap? Hindi nyo nakita kung sinong mga exchanges ang tumanggap dun sa fake na Pi. Gusto nila magkaroon ng mga users na pioneers. Kasi alam nila, nakita nila napakalaki ang community ng Pi Network. Okay? So sigurado yan, pag open mainnet ng Pi Network, maraming mga exchanges tatanggap para mailis lang dun sa kanilang mga platform. Okay? Pag mag-open mainnet, alam ko maraming mga gustong mag-exchange din ng kanilang token into fiat currency. Pero ang advice sa atin, in-encourage sana lahat ng mga pioneers na gamitin natin yung mga Picoins natin dito sa mga application na nabibuild dito sa ecosystem ng Pi Network. Katulad ng Pi Chain Mall, Pi Barter Mall, at mga iba't ibang e-commerce na website. Okay, gamitin natin sila. Makibarter kayo or bumili kayo ng mga products sa mga merchants. Ituloy natin. Assuming they do launch, what will happen next? I predict that there will be a massive run for the exit as 33 million bag holders all try to sell their holdings at the exact same time. I would be very surprised if the price ended up greater than your average third-rate meme coin. Ganito daw mangyari. Paano? Sabihin natin mag-open mainnet. Sabi niya, di ba? Alam mo ang prediction niya. Ang tindi niya eh. Sabi niya na meron daw pag-dump sa token. Kasi nga itong 33 million na naka-hold dun sa coins ay magda-dump. Pero di niya alam, ang nakalock ay 80%. Maraming nag-lock ng 2 years. So, kung yan yung prediction niya, tignan natin kung tama siya, okay? At sabi niya yung price daw ay mas mababa pa daw dun sa pinakamababang meme coin na alam natin. Alam ko itong Shiba Inu is first class meme coin to eh. So sabi niya, yung magiging price daw ng Picoin Lodi ay mas mababa pa sa third class meme coin. Mas mababa pa sa third class meme coin. So ibig sabihin, eto, nakita mo itong meme coin na to. Itong Shiba Inu 0.0000. Ibig sabihin, baka yung price daw ng ng Picoin is 0.0000000000. Di ko alam, bro. Pero yun yung sabi niya. Okay? So yun yung prediction ng ating mahal na Luis na kilala sa crypto industry, mga Lodi. So wala tayong magagawa dyan. Isa siyang expert dito sa Pilipinas, kinikilala, mga Lodi. Tignan lang natin, okay, yung prediction niya. Kaso lang, pag i-compare mo kasi, Lodi, Pi Network, itong peking Pi Network, ulitin ko na naman itong peking Pi Network, kailanman hindi dumapo sa piso eh. Peke pa lang to peke ito na natitrade sa mga iba't ibang exchange. Peke to ayan nasa Bitmart, Hubei. Nasa 23 sila. Pero nung nag-start to, talagang sagad sa buto, mga Lodi. Ayan 250. Di pa nila alam kung ano ang total supply nito. Pero bakit ganun yung mga taong pumunta para mag-invest dito? Hindi nila alam peke. How much more pag ang ititrade dito yung totoong Picoin na? Ang price niya kaya is parang Shiba Inu na yung pinopromote ni Luis? Or ang price niya is mas mababa pa sa Shiba Inu? Tignan natin, mga Lodi, okay? Kaya nga ito yung challenge sa atin eh. Kasi, ituloy natin. So is Pi a scam? I think it's right at the edge of the technical definition of a scam.
I think it's right at the edge of the technical definition of a scam. So it's a scam. Yun talaga ang gusto niya sabihin. It's a scam. Because they didn't really take their users' money. Instead, they took their users' identities. And not only that, but all of those users have technically been working for Pi for the Okay, sabi niya, technically scam siya, okay? Tapos ito pa, kinukuha pa daw yung identity natin. Pambira, so, kinoconsider nito na Facebook is scam, ang Google is scam, lahat ng social media na kumuha ng yung identity is scam. So may mga reasons kasi yan bakit nila kinukuha yung mga information mo. At saka, may mga hidden agenda din, katulad ng Facebook na kung saan, anong nangyari doon? Yung bagong issue sa kanya ngayon na na-charge siya ng napakalaking halaga. Facebook to be fined 648 million for mishandling users' information. Ano ibig sabihin nun, Lodi? Lahat naman ng mga entities or company, may dahilan sila bakit nila kinukuha yung information natin. So, i-consider mo silang scam. Okay? Kasi yun ang pinu-point out niya eh. Okay? Yung identity daw natin ay yung identity ng mga users. So, matagal pala tayong ini-scam ni Facebook, ni YouTube. Sino ba yung mga social media na kumukuha ng information? So, scam din sila. Okay, eto pa. Is Pi Network a scam? Pi has been around since 2019 and called it a scam because they didn't really take their users' money. Instead, they took their users' identities. And not only that, but all of those users have technically been working for Pi for the past 4 years, promoting this project for free. Okay, isa pa daw is we're promoting Pi Network for free. Nakalagay naman sa white paper bago nating mag-agree at mag-join dito sa Pi Network na ito ay isang project na kung saan kailangan tumulong ang community. Kung hindi tayo nag-promote dito, kung hindi natin ipinush o sinuportahan yung mga gustong mangyari ng core team, saan ba tayo ngayon dito? Baka wala pa, hanggang mine lang tayo or hanggang top lang tayo dun sa button. Pero dahil sa ginawa natin sa community mga Lodi, naintindihan natin yung vision, yung mission ng Pi Network. Asan tayo ngayon? Pwede nating makibarter, pwede nating magamit yung coins natin. Yung sabi ni Luis, hindi natin ma-withdraw, nagagamit na natin yung token, nasa enclosed mainnet pa lang tayo. Okay? Yung sabing worth nothing ni Luis, anong worth nothing? Ang dami-daming panggagamitan dyan. Ang dami-daming mga utility application na bibuild. PiChain Mall, PiBarter Mall, ano pa di, ipakita ko. So, eto yung mga utility projects. Noong 2022 pa lang to, marami pang bagong lumabas ngayon, Lodi. Okay? So, sino nagbigay nito? Yung BSC News. Ang BSC News, okay, si Ben, yung may-ari dito, ay sumusuporta sa Pi Network. Ngayon, eto, PiCoins. Pi Network, merong mga utility, decentralized application, ongoing, sabi niya. Pero nung 2022 pa lang to, okay? Merong tinatawag na NFT marketplace. Ito yung makita nyo pag pumunta ko sa Pi browser, maraming mga NFT games doon na na-build din. Ito din, purchase goods and services, Pi marketplace. Ito na yung PiBarter Mall, PiChain Mall, yung iba't ibang, okay, PiChain Mall Korea, PiChain Mall Ghana, PiChain Mall Philippines, PiChain Mall China, PiBarter Mall, ang dami. Connect with workers, ito din isang application. Ito yung Pi Workforce na kung saan parang Upwork siya, pero ang gagamitin mo dito kung isa kang client na naghahanap ng worker or virtual assistant, ang bibabayad mo dito is PiCoin. Ito yung tinatawag na workforce, Pi Workforce. Play to earn, meron din silang play to earn dito. At marami pang ibang mga application na na-build na hindi nabanggit ni BSC News. Kasi noong 2022 pa ito. Ngayon 2023, marami pa, Lodi. Ito pa yung mga additional na nanalo sa hackathon, mga Lodi. Okay, ito yung Pi Workforce Pool, business application yan. PiCare, ecosystem app yan. PiChain Mall, business app. World of Pi Championship, ecosystem app. Ano to? Watogot, business app. Tapos ito yung mga honorable mention. Pi Game Platform, PiBarter Mall, Pitogo Travel Handy Platforms, Pi Webinar, Pi Game from Latin America. So ito ay mga honorable mention. Ito yung mga winners. Tapos marami pang mga application na sumali dito. Ngayon, meron namang hackathon project kasi gusto ng core team i-push through nila every month. Mas marami dapat ang mga utility application na mabibuild sa ecosystem ng Pi Network. Ngayon, pag sabihin mo, ito yung technically magfo-fall sa scam, hindi na ako naniniwala sa'yo. Bakit? Bakit mo nasabing scam ang isang project na pinagtutunan ng pansin na mag-build ng iba't ibang application? Compared dun sa project na kung saan walang ginagawa kundi mag-hype lang sa isang token o sa isang meme coin, tapos yun yung sasabihin mong blockchain at yan yung totoong project. Minsan nakakadismaya eh. Pag-iisipin mo, sila pa sana yung mas kilala sa crypto industry, dapat nilang i-balance din paano nila banggitin or paano nila magbigay ng opinion about sa mga projects. Pero parang mas sang-ayon pa sila dito sa mga walang kwentang project compared dito sa isang project na talagang merong kabuluhan pag titignan mo at intindihin mo. Pag pinag-usapan ng adoption, saan dyan? Pi Network naman ang una. Diba ang
ang gusto ng Bitcoin, ma-reach yung mga unreachable. Ma-reach yung mga hindi nakakaalam. Hindi lamang ma-reach yung walang kaalam-lam sa crypto. Yung mga ordinaryong tao na basta pag sabihin mo blockchain or cryptocurrency, naiintindihan mo ba? Hindi. Pero na-reach yan ng Pi Network. Di ba yan yung unang vision ng Bitcoin? Na ang Bitcoin sana magamit natin araw-araw. Kung makikinig tayo sa mga ganito, medyo mawawalan tayo ng pag-asa, okay? Sa pag-support dito sa network. Hindi ko naman sinasabing eto yung buhay natin, kumbaga. Pero habang ginagawa mo yung normal na buhay mo, suportahan mo itong Pi Network na to. Kung gusto mong malaman, especially yung mga nag-start mag-aral lang about blockchain, kasi andyan na, nakikita mo yung transaction, nakikita mo kung paano mag-create ng wallet, alam mo na nasa phone mo, Lodi, okay? Pwede kang mag-experiment for free. Huwag mo na intindihin yung sinasabing ninakaw yung data mo. Kasi lahat, sinong gustong bumili ng data, ibigay ko. Ibebenta ko sa akin. Kasi lahat tayo, nag-create tayo ng mga social media. So kung yun yung sa tingin nila scam, then scam lahat ng social media, Lodi. Kasi lahat yan, kumuha, bago ka mag-create ng account, kinuha na yung information mo. So yung sinasabi niyo, yun dahilan bakit scam siya. No, hindi. Mali siya. So nasa sa inyo yan, Lodi. Kung gusto niyo pag-aralan ng blockchain, nag-start pa lang kayo at gusto niyo mag-invest, go ahead, punta kayo dun sa mga kailangan ng pera pa, okay? Yung top 10 siguro, yung mga meme coin. Pero pag gusto mo naman, hindi ka muna gagastos, pero gusto mong maintindihan, paano ba blockchain mag-work? Paano ba ang cryptocurrency? Okay, eto, Pi Network. Andyan na, Lodi, okay? Okay, sa akin, hindi ako against sa ibang project, pero pag isa kang crypto influencer or kilala ka sa crypto industry, tapos todo support ka sa mga meme coin o todo support ka sa mga walang kwentang project, pero pag magbigay ka sa isang project na di mo gusto, sabihin mo ng scam kahit di mo nababasa kung ano ba talaga ang vision and mission niya. So yun lang, ako si Torogi, mga Lodi, and thank you so much for watching. Bye.